Alright, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's breaking news lang po tayo. Ito pong si dating Pangulong Rodrigo Duterte mga kababayan ay naharap sa isang disbarment case. Ito sa screen natin mga kababayan, no? At ang kaso ay final po dyan po sa Supreme Court. Ngayong araw na ito, January 17, ano ang grounds? Conduct unbecoming a lawyer at violations of the Code of Professional Responsibility and Accountability. Ayan po ang sinampang kaso laban po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Basahin nga natin itong report ng Newswatch Philippines. Ito mga kababayan, former President Rodrigo Duterte, who carried out the bloody drug war, is facing a disbarment case filed by the families of extrajudicial killing victims and human rights advocates. So marami pong nag-file ng disbarment case. Yung pong mga miyembro ng pamilya na biktima po ng EJK at ilang mga human rights advocates. Ito nga po ay sinampa ngayong araw na ito sa Supreme Court. Conduct unbecoming a lawyer at violations of the Code of Professional Responsibility and Accountability. The petitioner said that Duterte showed disregard for rule of law and ethical standards when he admitted that he led a death squad, encouraged violence and abuse, and pushed for EJKs. Ayan mga kababayan yung kasong isinampa. Ano ang grounds? Conduct unbecoming daw ng isang abogado at violations po ng Code of Professional Responsibility and Accountability dahil po dun sa kanyang war on drugs, mga kababayan. So pakinggan natin itong guys, pakinggan natin itong si Attorney BJ Topacio dito po sa detalye ng disbarment case. Tayo ng disbarment laban kay dating Pangulong Digong Duterte. Ako po si Attorney VJ Topacio, isang abogado rin. At alam ko naman po na napakataas ng pamantayan ng ethics ng legal standards po ng ating batas para mag-practice yung tinatawag nating legal profession. At sa loob ng isang administrasyon, sa buong administrasyon ni Duterte ay nakita natin yung pambabastos sa mga kababaihan, mga late night na pagpumura, pambubuli at yung pagpapakita na siya ay isang strong man sa ating bansa. At ito ay walang lugar sa ating batas. Kaya po dinudulog po natin ngayon sa ating pinakamataas na hukuman, sa ating mga mahal na hukom, na desisyonan at tanggalan ng lisensyang maging abogado si Pangulong Duterte. Nataon dito dahil sinabi niya na siya ang magtatanggol sa kanyang anak na si VP Sara sa impeachment na darating. At naniniwala tayo na dapat desisyonan ng korte yung matagal na pambabastos at pambababoy ng Pangulong Duterte sa ating bayan. Witness po tayong lahat dito. Witness ang buong mamamayan dito. Nakita natin kung paano nagmura, nakita natin kung paano laitin ang mga kababaihan, kung paano i-shortcut ang proseso, kung paano ibaliwala ang proseso, kung paano pumatay ng tao ang taong ito. At wala po siyang karapatan na maging abogado po sa ating bayan. Okay, so yan mga kababayan, yung sinabi ni Attorney VJ Topacio, ito papakinggan natin itong tingnan natin itong video mga kababayan. Marcos singilin! Duterte panagutin! 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 Marcos singilin! Okay, so yan mga kababayan yung grupo na nag-file po ng disbarment case. Yan po sa Korte Suprema mga kababayan. Sila po ay pamilya ng drug war victims at ilang mga human rights advocates mga kababayan. So nako, sigurado marami na namang magre-react na mga DDS dito. Magagalit na naman sila Banat Bay, yung mga Burateros, magagalit naman si Salsal Panedo, si Harry Roque. Ayan po mga kababayan, ay malamang baka magsalita din si Sara Duterte tungkol dito. Alam naman natin yan na syempre pagtatanggol niya kanyang ama. Kaya naman yan ang aabangan natin mga kababayan. Disbarment case kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil nga daw sa mga ginagawa niyang pambabastos, pagmumura, hindi raw siya karapat-dapat na
maging abogado sapagkat yun nga, binayolate niya yung mga ethics ng pagiging isang abogado. At siguro hadlangan nila kasi sabi ni Tatay Digong na siya ay mag-aabogado sa kanyang anak, si Sara Duterte, pagdating po dyan sa impeachment. So yan, mga kababayan, yung update natin kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Abangan natin kung ano magiging reaksyon ng mga DD shit. Sigurado mag-iiyakan na naman yan, mga kababayan. Lalong-lalo na si Panelo. Sigurado magdadakdak na naman yan dyan sa SMNI. At yung grupo na Burateros, si Banatbay. Sigurado yan, magsasalita yan, magre-react yan. At sigurado marami na naman tayong vlog na makikita tungkol dito sa pagharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa disbarment case. At malamang marinig din natin si Harry Roque, sabihin na naman ni Harry Roque, ginigipit na naman kami, ginigipit na naman ang mga Duterte. Ay, lagi pa ulit-ulit na sinasabi ni Harry Roque, di ba? Ginigipit sila. So, ang feeling ni Harry Roque, sila ay laging biktima nitong Marcos administration. Kaya naman, sigurado yan. Abangan ninyo. Siguro ngayon meron na. Magsasalita na to si Harry Roque. Silipin ko mga kababayan Silipin ko lang kung ano ang sasabihin ni Harry Roque. Check natin Baka nagsalita na tong kupal. Itong si Harry Rocks. Tingnan natin meron na ba? May update na? Wala pa naman. Ito, nagsasalita na naman siya. At nag-live po siya. Ang kapalpakan ng COMELEC, si BBM at si Harris, at ang pagkagutom sa Pinas. Itong pagkagutom, matagal na to. Tutusin, di naman siya apektado sa kagutuman kasi daming pera nito Kaya nga pinagpapaliwanag ito, pinalalabas yung kanyang salin. Sabi niya, sige, papakita ko. Pero biglang nawala, mga kababayan. Bigla na nagtago. Ayan po si Harry Roque. Malamang magsasalita na naman yan. Maya-maya siguro. Kasi bago breaking news itong ating binalita So sigurado to. Yan, sunod-sunod na yan. Si Harry Roque, si Panelo, SMNI, baka si Sara Duterte magsalita na rin. At lahat ng mga DDS. Pati si De La Rosa, si Bongo, baka marinig natin yung mga yan. So abang-abang lang po tayo dito sa Batang Maynila to sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat, guys. God bless po. At sa loob ng isang administrasyon, sa buong administrasyon ni Duterte ay nakita natin yung pambabastos sa mga kababaihan, mga late night na pagpumura, pambubuli, at yung pagpapakita na siya ay isang strongman sa ating bansa. At ito ay walang lugar sa ating batas. Kaya po dinudulog po natin ngayon sa ating pinakamataas na hukuman, sa ating mga mahal na hubo, na desisyonan at tanggalan ng lisensyang maging abogado si Pangulong Duterte. Nataon dito dahil sinabi niya na siya ang magtatanggol sa kanyang anak na si VP Sara sa impeachment na darating. At naniniwala tayo na dapat desisyonan ng korte yung matagal na pambabastos at pambababoy ng Pangulong Duterte sa ating bayan. Witness po tayong lahat dito. Witness ang buong mamamayan dito. Nakita natin kung paano nagmura, nakita natin kung paano laitin ang mga kababaihan, kung paano i-shortcut ang proseso, kung paano ibaliwala ang proseso, kung paano pumatay ng tao ang taong ito. At wala po siyang karapatan na maging abogado po sa ating bayan.